at masiglang araw sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Malugod namin kayong inaanyayahan na manood dito sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Marjorie, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikatlong linggo. Inaasahan ko na kayo'y magiging aktibo sa ating talakayan. Ang pamagat ng ating aralin ay Mga Biro Ko, Iniingatan Ko. At ito ay nakapaloob sa ikalawang unit sa ikatlong module. Ngayon, ang araling ito ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagpili ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin sa pagbibiro. Ngayong araw, ang ating layunin ay nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagpili ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin sa pagbibiro. Para sa ating gabay na tanong, mahilig ka bang magbiro sa kapwa? Paano mo inilalahad ang iyong biro na hindi nakakasakit sa damdamin? Bago natin simulan ang talakayan sa araling ito, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraan. Narito ang panuto. Iguhit sapat lang ang puso kung ang pangkat ng mga salita ay nakapagbibigay saya sa kapwa. At bilog naman kung hindi. Isulat sa isang papel o kaya sa kwaderno ang inyong mga sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang pag-isipan at isulat ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Para sa unang bilang. Makulay ang mundo para sa iyo. Tama! Ang sagot ay puso. Para sa ikalawang bilang, patawad po. Magaling! Ang sagot ay puso. Para sa ikatlong bilang, kamukha mo si Tipaklong. Mahusay! Ang sagot ay bilog. Para sa ika-4 na bilang, mukhang artista pero kontrabida. Tama! Ang sagot ay bilog. Para sa ika-5 bilang, salamat sa iyong puna. Tama! Ang sagot ay puso. Simulan na natin ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Basahin natin ang isang kwento na may pamagat na Nakatutuwang Biro. Pagkatapos nito ay sasagutin natin ang mga tanong. Malakas ang tawanan sa loob ng silid-aralan ni Kaloy. Wala pa ang kanilang guro, kaya't walang humpay na tuksuhan at biruan ang ginagawa ng mga mag-aaral. Pinag-uusapan nila ang mga nakatatawanang napanood sa telebisyon. Sila rin ay nagbibigay ng sarili nilang nakatutuwang biro. Alam nyo, may pick-up line ako, sabi ni Ronel. Sige, sabihin mo.
Sabay-sabay na sagot ng mga kaklase niya. Crayola ka ba? Bakit? Nagbibigay ka kasi ng kulay sa mundo ko. Malakas na tawanan ang ibinigay ng mga mag-aaral. Ako naman ang magbibigay ng pick-up line. Wika ni Tonton. Sabay tingin sa isa nilang kaklase. Ikeng, elepante ka ba? Bakit? Kasi ang laki ng tenga mo. Malakas ang tawanan ang sumunod na narinig sa silid-aralan. Subalit, si Ikeng ay biglang tumahimik. Biglang pumasok si Ginoong Ramos at narinig niya ang huling biro ng mag-aaral. Matapos siyang batiin ng mga mag-aaral, ay nagbigay siya ng paalala sa mga ito tungkol sa tamang pagbibiro. Natutuwa ako dahil masayahin kayo at kaya ninyong aliwin ang inyong mga kamag-aral. Kaya lamang ay dapat ninyong piliin ang mga sitwasyon at salitang gagamitin sa pagbibiro. Paliwanag sa kanila ng guro. Bakit kaya hindi natuwa si Ikeng sa nagiging biro sa kanya? Tanong ng guro. Kasi po nasaktan siya sa pagkukumpara sa kanya sa elepante. Sagot ni Carol. Tandaan ninyo na ang mga biro ay dapat nakatutuwa at hindi nakasasakit sa damdamin ng kapwa. Dagdag pa ng guro. Ipinaalam din sa kanila ng guro na ang paggamit ng mga salitang nakasasakit sa damdamin ng kapwa kahit na biro ay maaaring ituring na pambubuli. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong at bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutin at isulat ang inyong sagot. Para sa unang tanong, alin sa mga birong ginamit sa kwento ang nakapagpapasaya ng damdamin? Magaling! Ang mga birong ginamit sa kwento na nakapagpapasaya ng damdamin ay ang mga salitang nagbibigay ka kasi ng kulay sa mundo. Pangalawang tanong, bakit hindi natuwa si Ikeng sa biro ng kanyang kaklase? Tama! Hindi natuwa si Ikeng sa biro ng kanyang kaklase dahil siya ay nasaktan sa biro nito. Pangatlo, kung ikaw si Ikeng, ano ang iyong mararamdaman? Magaling! Siyempre, masasaktan din kapag nakarinig ng birong hindi maganda. Pang-apat, ayon sa guro, ano ang pagtuturing sa paggamit ng mga salitang nakasasakit sa kapwa? Magaling! Ang paggamit ng mga salitang nakasasakit sa damdamin ng kapwa ay itinuturing na pambubuli. Ikalima,
Ipaliwanag kung bakit dapat ingatan ang mga salitang ginagamit sa pagbibiro. Magaling! Dapat nating ingatan ang mga salitang ginagamit sa pagbibiro upang huwag makasakit sa damdamin ng kapwa. Batid kong naunawaan ninyo ang ating binasang kwento dahil nasagot ninyo ang mga tanong ng tama. Ngayon ay ating susubukin ang inyong kakayahan sa pagsagot sa activity. Makinig sa panuto. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ang pahayag ay tama at malungkot na mukha kung mali. Isulat sa kwaderno ang inyong mga sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para gawin ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Para sa unang bilang, dapat piliin ang mga salitang ginagamit sa pagbibiro. Tama! Ang sagot ay masayang mukha. Ikalawang bilang, lahat ng napapanood natin sa telebisyon at naririnig na mga katatawanan sa radyo ay dapat gayahin. Magaling! Ang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlo, maaari tayong makapagpasaya ng ating kapwa sa pamamagitan ng mga salitang ating ginagamit. Tama! Ang sagot ay masayang mukha. Ikaapat, ang mga biro ay dapat nakatutuwa at hindi nakasasakit sa damdamin ng kapwa. Magaling! Ang sagot ay masayang mukha. Ikalima, tinatawanan ang biro kahit nakasasakit ng damdamin ng iba. Magaling! Ang sagot ay malungkot na mukha. Mga bata, lagi nating tatandaan na ang pagiging mahinahon sa damdamin ay nag-ipapakita maging sa mga salitang ginagamit sa pagbibiro. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging masayahin at magiliw, lalo na sa pagiging palabiro. Kahit ikaw, gusto mong makipagbiruan. May mga pagkakataon sa kagustuhan nating makapagpasaya ng ating kapwa, hindi na natin napipili ng maayos ang mga salita at nakasasakit na pala tayo sa ating kapwa. Hindi naman masama ang pagbibiro lalo na kung nagkatuwaan lang at kung ang ating mga biro ay nakatutulong upang magpasaya sa iba at mapagaan ang kanilang kalooban. Subalit, may mga pagkakataong naaabuso at nabubuli ang kapwa dahil sa mga nakasasakit na salita. Ang pambubuli ay nangangahulugan na kahit anong paraan ng panggigipit na ginagawa ng isa o ng isang pangkat sa isa pa, pisikal man, verbal o mental. Isang uri ng nakasasakit na biro ay ang paggamit ng pisikal na anyo.
Maaaring ito ay sa tao tulad ng pagiging payat, mataba, maitim at iba pa. Kapag nangyari ito, ang emosyon, kaisipan at pisikal na aspekto ng isang taong naabuso ay apektado. Bumababa rin ang pagpapahalaga sa kanyang sarili ng isang taong nabubuli hanggang sa tuluyan ng mawalan ng tiwala sa kanyang sarili at kakayahan. Napakagaling ninyo mga bata! Tingnan natin kung lubos ninyong naintindihan ang ating leksyon sa araw na ito. Mangyaring maglabas ng isang papel upang doon isulat ang inyong sagot. Makinig mabuti at basahin ko ang panuto. Basahin natin ang panuto. Lagyan ng check kung palagay mo ay tama ang mga salitang ginamit sa bawat pahayag at X naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo bawat bilang upang pag-isipan at isulat ang sagot sa inyong papel. Handa na ba ang lahat? Umpisahan na natin. Para sa unang bilang, ang mga salitang ginagamit sa pagbibiro ay dapat piliin. Tapos na ang inyong oras. Ang sagot ay check. Magaling. Pangalawa, kailangang magalit sa mga biro. Mahusay. Ang tamang sagot ay X. Para naman sa ikatlong bilang, ang mga biro ay tinatawanan kahit nakasasakit sa damdamin ng iba. Mahusay. Ang tamang sagot ay X. Pang-apat, iwasan ang paggamit ng mga salitang nakasasakit sa damdamin ng kapwa sa pagbibiro. Mahusay. Ang tamang sagot ay check. At ang panglima, ang mga nakatutuwang biro ay magandang pakinggan. Magaling. Ang tamang sagot ay check. Napakahusay ninyong lahat. Inaasahan ko na marami kayong mga natutunan sa aralin natin sa araw na ito. At laging isa sa buhay ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ako si Ginong Marjorie Lozano. Hanggang sa muli mga bata, paalam!